Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay maging matalino tulad ng ahas. Maging matalino tulad ng ahas. Ayon po sa Matthew 10:16, hinamon po ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad na magpakatalino tulad ng mga ahas. Sabi po roon, narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Magpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas. O minamahal, kilala ang ahas sa pagiging tila matalino, kundi man tuso. Kaya nga po sa Genesis chapter 3 verse 1, sabi roon, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nilikha ng Panginoon Diyos. Ito ang pinaka-tuso minamahal sa lahat ng hayop na nilikha ng ating Panginoon. Ngayon po, paano kaya mga Kristiyano, ayon sa utos ng Panginoong Hesus, sa kanyang mga alagad, na magiging matalino tulad ng mga ahas? Ay ba mga minamahal, para sa akin, ay ang pag-iwas sa kapahamakan. Ayon sa Kalkaan 22:3 ay poroon, kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat. Ngunit, dito pansin ng mangmang kaya siya ay napapahamak. Tulad po ng maingat at mabagal na pagmamaneho, paggabi at umuulan. O pag-iwas po sa mga tukso na alam mong makakasira sa iyong reputasyon, buhay at pamilya. So po ano ba mga minamahal ng matalinong tulad po ng ahas ay ang matalinong paggamit ng oras. Para po sa akin, hindi po aksidente na sinabi po sa Efeso 5:15 na mamuhay kayong tulad ng matalino, at di tulad ng mga mangmang. Tapos sunod na agad ng verse 16, ay poroon, nang samantalhin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno kasamaan ang daigdig na yun. Kaya kung tayo po'y matalino mga minamahal, dapat matalino at mahusay din lagi ang ating paggamit ng ating oras at panahon. Kaya minamahal tayo maging matalino tulad ng ahas at huwag maging mangmang. Tayo po'y umiwas sa panganib at tukso. Ating pakinabangan at huwag sayangin ang ating oras at panahon. Maraming salamat.